Alright, so welcome dito sa ating day 2, 'no? Magandang gabi sa lahat. Si Miss Almera, Christina, Sir Joseph, Sir Jay, MPC, Miss Daisy, Christine Joyce, Sir Chris, Miss Angelic Labalan, 'yan. Luis and Ross. 'Yan, wait natin yung iba papasok na. Um, Still have 1 minute left. And we want to congratulate Sir Joseph for having his first sales kagabi na nilaunch natin na ads. Dalawang sales ba, Sir Joseph? Magkano naman ang total volume or total peso sales na nakuha natin? Pwede kitang i-unmute. Asks to unmute. Hello po. Magandang gabi. Yan, magandang gabi, sir. Yes, sir. Magkano yung total volume nung ano natin? Dalawang benta. Coach, ang t-shirt ko po kasi is 499 each. So, times 2. 1K. Apo. Nice. All right, so 7:30 na. Let's welcome everyone. Let's start our day 4 ng ating challenge. And yun, let me just quickly share my screen so that pupuntahan natin yung ad account ni Sir Joseph, no? And right now, para madagdagan yung sales ni Sir Joseph, bili naman kayo, guys. Okay, we are promoting each other here. So bumili kayo sa Kalye Republic ba? Kalye Republic, tama ba? So yun, ito Yes. yung Yes kanyang po. page. So let's promote his business here, no? We support small, medium, and large businesses. Pero mostly, mga small to medium lang ang nag-join dito eh. Yung mga large businesses, they have their own marketing agency. So, tama ba Sir Joseph, may ginalaw ka dito sa ads? Yes po. Yung sa media lang naman po. Sa media, okay. Pag may ginalaw ka, most probably doon magagalaw din kasi yung ad ID. So, every time na may gagalawin kayo or preferably wag niyong gagalawin. Okay? So, right now, dahil may ginalaw si Sir Joseph, kukunin ko tong bagong ad ID. So, copy, and then replace ko dito yung lumang ad ID. Kasi magbabago yan eh. Pagka anong tawag dito, pinalitan mo yung um, media or anything na may ginawa ka dun sa ad level. So, palitan ko muna to. So, I update ko muna. So, copy. Date natin to. Publish. Then, edit. Copy. Then, double click. Paste. Publish. Okay. So, refresh lang natin. Tapos, pupunta tayo ngayon sa Meta Business Suite ni Sir Joseph. Punta tayo ng kanyang Kalye Republic. Okay. Punta tayo Meta Business Suite. Then, punta tayo ng inbox. Okay. Then, sino dito yung bumili? Yung pong Rian, tsaka po yung Gogo na yun po. Apo. Si Rian tsaka si Gogo. Apo. Okay. So, ang unang gagawin natin is we go here sa baba. Tapos, we type this ad ID 120 218 120 218 241 537 780 210. Okay? Now, yan.
cut natin. So nilagay ko lang dito sa label para ma-type ko kasi hindi ko pwedeng i-copy paste eh. Hindi kasi siya hindi mo siya ma-highlight eh. So ita-type mo siya manually. So ang gagawin ko ngayon, babalik ako dito sa sa Ads Manager, and then I'm gonna head over dito sa ad level. Okay? And what I'm gonna do is I'm gonna put here the ad ID. I-paste ko siya dito. And then, isi-select ko tong ad IDs one of, yung kinopya ko kanina na ad ID. And then, pag-click ko dito, yun. Ibig sabihin, Sir Joseph, itong ad na to ang nagbigay sa iyo ng conversion. Kasi yung ad ID na to, itong ad ID na to is pareho nung ad ID na nilagay natin dito. Okay, ito yung tracker mo, ito yung identifier mo na magtuturo kung sino yung nagbigay sa iyo ng sales. So moving forward, itong picture na to, most likely, pwede mo na siyang scale kapag may consistent kang sales doon sa messaging campaign mo or sa messenger campaign mo. Okay, that's number 1, di ba? So ang gagawin mo dito, dahil may benta ka na dito kay Rian, ang gagawin mo ngayon is pupunta ka dito sa order status. Bayad na ba to? Hindi pa. Not yet pa po. Pero napaship mo na. Hindi pa po. Bukas po ang shipping. Bukas pa ang ship. Apo. Ibig sabihin nun, pwede mo siyang ilagay as ordered. Okay. Okay, tapos lagyan mo lang dito ng note, add note. Let's say for example, for shipping. Yan, for shipping tomorrow, for shipping 02/21/2025. Yan. Save. Yan yung note mo dyan. Tapos pwede ka mag-add ng note ulit kung gusto mo. And so on and so forth. So, ngayon, pag nagbayad na si Ria ng parcel niya, ang gagawin mo dito is i-click mo tong create order and then i-click mo lang tong allow. Basically, pag bago lang kasi, so hindi mo pa meron pang lalabas na ganito. Pero pag na-select mo na tong allow, dire-diretso na yan. So, kung 499 yon per parcel, so lalagay mo dito, tapos kung ano yung description ng damit, halimbawa, ano ba yung description ng damit? Anong damit ba? Meron bang pangalan yung damit na yon? Yung parang, ito, batch or something. So, ilalagay mo yung description dito. Same with doon sa mga campaigns po ninyo, in any industry na meron kayo ngayon, ilalagay niyo po yan. Kung halimbawa, real estate naman yan, or life insurance, or kahit anong industry, car sales, so kung reservation dyan, ilalagay niyo reservation, kung magkano yung reserve. Halimbawa, reserve niyan is, let's say, 50,000, o di 50,000 na ilalagay mo dyan for reservation. Nakuha? So, 499, tapos, i-create mo tong order. Ngayon, pag nagbayad na kung na-ship na, so i-change mo na to, yung label dito. So ship, and until such time na binayaran niya na yung parcel, then i-click mo na tong paid. Okay? Now, tingnan natin itong si GoGo Castle. Yan. So, tingnan natin yung ad ID niya. Kung ituturo din siya sa same ad ID. So, ibig sabihin, dalawang ad ang nakita niya. Tingnan mo to. 120218. Tapos ang dulo nito 80210. Itong isa naman 3210. Ibig sabihin dalawang ad ang kinilik niya. Okay, so ibig sabihin ang una niyang kinilik na ad is yung nasa taas. 120218 120 218 537 780 210. Yan, kunin natin to, and then punta tayo dito ulit, tanggalin natin to. So nandiyan yung lahat ng ads. Nilalagay natin tong search and filter kasi imagine niyo guys, kung sa dami ng ads na lumalabas dito, halimbawa meron kang ads na ni-launch na maabot na ng 100. So hahanapin mo ba isa-isa yon? So ang gagawin mo, i-filter mo lang siya. Pupunta ka lang dito, i-paste mo lang dito sa search, tapos add IDs one of. I-click mo to,
ayun, lalabas siya yung ad ID na responsible doon sa una niyang kinilik. So, pag kinilik mo yung preview, so same ad yung nagbigay sa'yo ng conversion. Itong ad na to. Make sense? Nakuha? Yes, sir. Alright. So, ngayon, pag-uusapan natin yung metrics na kakailanganin ninyo in terms of messaging campaign. So, meron tayong mga questions dito. Si Sir Ace, may effect ba sa ad ID FD na babago order status kahit bumili na? Hindi na magbabago yung ad ID mo, Sir Ace, kapag hindi mo binago yung ads. So, pag wala kang ginalaw sa ads, same pa rin yung ad ID nun. Okay, hindi mababago yung ad ID. The reason why in-update ko yung ad ID ni Sir Joseph kasi may binago siya kagabi na picture. Okay? Para just to make sure na updated yung ad ID. Okay? Kailan po ginagamit si lead stage? Miss Bernadette, kapag lead generation ang gamit mo. Kasi itong itong yung kay Sir Joseph, e-commerce kasi yung kanya. Pero itong lead stage, gagamitin mo siya kung meron ka, kung nasa industry ka na high ticket yung product na binibenta mo. Let's say for example, yun nga, real estate ka, life insurance, car sales agent, yung mataas ang price points mo. Then itong lead stage, i-click mo tong drop down. Then i-click mo kung qualified ba yung kausap mo. Ibig sabihin, may pera ba? Posible bang makabili nung items mo ay nung binibenta mo na property or binibenta mo na life insurance or nagbebenta ka ng kotse, then i-click mo yung qualified. Pero kung hindi naman siya qualified, no, not qualified, ibig sabihin walang pambili, i-click mo yung not qualified. Tapos ito namang lost, ito naman yung ikaw ang kausap pero sa iba bumili. Ouch. Yan. So, madalas ito sa mga car sales agent, yung tipong sa akin nag-inquire pero sa iba bumili. Parang pinagtagpo pero di dinadahana, yung mga tipong ganun. Alright, so, itong converted, obviously, yung nag-convert, ibig sabihin, customer mo na siya. Okay? Naging customer mo siya, converted, and paid. Order status, paid. And then, as much as you can, i-click mo tong, yan. So, ordered na rin to, I believe, dahil sabay lang din naman sila. Tapos, lalagyan mo din siya ng notes kung note niya. For shipping 0 to 21, 2025. Save. Okay? Ganun po siya. Tapos, pag pinilter out mo na siya, pwede mo siya i-click dito. Tapos, ilalagay mo doon sa itong labels, pwedeng lumabas yung dyan, yung ordered eh. Ayun eh, ordered. Pag kinilik mo yung ordered, yung dalawang tao na nilagyan ko ng order status, silang dalawa yung lalabas dito. So, matatrack mo dito kung shipped, ordered, paid. So, click mo dito, labels, and lalabas dito yung mga, anong tawag dito? Yung mga tinag mo na customers. Make sense? So, that's for the conversion tracking ng Messenger campaign. Now, yung activity status po may effect po sa ad. What do you mean activity status? Dito ba sa Yung lead stage? Yes. Malalaman kasi ni Facebook kung halimbawa kamukha nito ordered o kaya paid, no? O kaya intake tapos qualified or converted. Ibig sabihin yung data na yon mag-a-appear yon, magbabalik yung kay Facebook, no? Ibig sabihin, malalaman ni Meta na okay, ito yung mga katulad ni Gogo tsaka ni Rian ang mga most likely customer nung brand ko, no? So, ibig sabihin po noon, nabibigyan mo si Facebook or si Meta ng magandang data moving forward kapag ginagawa mo to. Kasi pwede kasi mangyari itong customer na to bumili sa'yo tapos hindi mo pinaalam kay Facebook na bumili nga sa'yo. The only way you can
tell Facebook that this person made a purchase is by clicking this drop down. Okay, lead stage, order status, and so on and so forth. Para kapag pwede mo siyang tingnan dito lahat ng data. Got it? Hopefully nasagot ko yung tanong mo, Miss Bernadette. Alright, so anong mga metrics ang kakailanganin mo when you are running messaging campaign? Number 1 is number of messages, no? So punta lang ako dito sa notepad para makita nyo. Anong metric for messaging campaign? Number of messages, cost per message, quality of message muna, quality of messages, and cost per message. So yung tatlong metrics lang na to ang babantayan mo. Ilan yung number ng messages? Say for example, ang total number of messages, kamukha nito? 20. 20 ang total number of messages. Yan, 20. Tapos quality of messages, ibig sabihin nun, dalawa yung bumili, so most likely, quality yung mga pumapasok na messages mo. Okay, out of 20, if you do the math, 2 divided by 20, that's about 10% of your inquiries are converting. Okay? So, at the end of the month, bibilangin mo yung total number of messages mo. Tapos, yung cost per message, that's the cost per result. Ito siya, yung cost per result na column. 11.26 yung cost per result. Okay? Now, very straightforward lang kapag sa messaging campaign. Pero kapag meron ka ng website, medyo marami kang anong tawag dito, metrics na i-consider. Kapag may website or landing page, landing page, ito yung mga gagamitin mong metrics. Mamaya ko na sasagutin, Ms. Rudit, ito. So, website and landing page, and then, ito yung gagawin nating column. So, performance, customize columns, and then, i-remove natin dito yung mga hindi naman kailangan. Okay? So, tanggalin natin tong last significant edit. Tanggalin natin tong ends and schedule. Unahin natin yung, ayan, budget, amount spent. Tanggalin ko na itong attribution setting. Results, cost per results, magkatabi. Reach and impressions, quality ranking, okay lang yan. Tapos, link clicks. Lagay natin dito sa taas ng konti. Link clicks, tapos susunod dito, CTR. Wag kayong malilito wag CTR all. CTR link click through rate ang gagamitin niyo. Ito. CTR link click through rate. So itatabi mo yan dito sa link click. So add frequency. And then I'm gonna put it here sa impression. Yeah, frequency. Adds to cart. Okay. Adds to cart. Tapos initiate checkout. Or checkout initiated. Tapos landing page views. Landing page views katabi ng link clicks. Then, ano ba susunod? May nakalimutan ako. Purchase. Purchase value. I-click mo yon. Yan, check mo lang dito. Pwede mo nang papasok po. So, i-click mo dito sa taas. And then, ROAS sa dulo. ROAS. Ano ba yung missing ko dito? Wait lang Eto guys, kung meron kayong website, no?
So, ito yung column na gagamitin nyo. So, reach, impressions, frequency, link clicks, landing page views, checkouts initiated, CTR at cart. Ads payment info. Payment info. Yan. Ads payment info. Dito yung katabi ng checkout initiated. Okay, ano pa bang kulang ko? I think that's it. So, okay. So, pupunta tayo ngayon sa Facebook Ads Library. Sino yung mako-consider mo dito competitor mo, Sir Joseph, na brand? Sir, ang alam ko pong mga pinakasikat po, yung DBTK, High Minds, Off High, mga ganun po. High Minds Clothing, ito. Yes po, yan po. Yan po yung mga sikat po na local natin. Wala silang website conversion. Wala silang masyadong ads na tumatakbo. Ano pa yung isa? Bigyan mo ko ng isa pa. Ano yung DBTK? DBTK po. Ito ba yan? Alin dito? Hindi na. Ano na lang po siguro, yung MNLA yata po, yung Manila. Si brother. Yan po, opo. Yan yata. MNLA. Ayan. Hopefully meron silang website conversions. Kaya lang, Daming ads. wala silang website conversions. Puro to, tingin ko dito, ano to. Wala rin silang engagement eh. Ang daming ads. Wala silang website conversions, more on, tingin ko brand awareness to. O kaya engagement. Wala na bang iba? Sa US, anong tingin mong ano nito? Sa ibang bansa? Stussy po ba yun? Ano spelling nun? STUSSY. Ito is 354 lang. Ganito na lang para kilalang brand ng lahat. Nike na lang. Para merong website conversion. Kasi wala tayong mahanap na may website conversion eh. No? Yan, Nike. Ba't hindi siya, Philippines, all ads. Nike Philippines. Ay, ko lang ads. Nike basketball. Tingnan natin. Wala. All. I-all na lang natin. Ito, shop now. So, papunta to ng website. Okay. So, let's assume na lumabas itong ad ni Nike sa newsfeed mo. Okay? Now, nung lumabas yung ad sa newsfeed mo, this is going to be considered as reach. Because na-reach ka na-reach nung ad mo yung target audience mo. Ibig sabihin, itong column na to, that's about 2,320 na ang na-reach na katao nung ads mo, Sir Joseph. Okay? Kapag sa campaign level ka nakatingin, pag dito ka sa ad set level nakatingin, per ad set, magkakaiba ng reach yan. So, 858 yung sa taas, 1006 yung nasa baba, tapos yung pinakababa, 678. Now, so at the same time, magiging impressions na rin po siya. Lagi niyong makikita dito na mas mataas talaga ang impressions over reach.
No, pero it's the same people na nakakita ng ads mo. So makikita mo dito impressions 1029, pero it's the same people nung 858. Nagkataon lang na out of or some of the people na nakakita ng ads mo sa 858 na yon, nakita more than once yung ads mo. Kaya nagkaroon ka ng 1.20 na ad frequency. No, ibig sabihin, part of 858 na katao, they've seen your ads more than once. Kaya 1.20 yung ad frequency mo. Itong link clicks, huwag mong papansinin to kapag wala ka namang website. No, ang bibilangin mo lang, 3 lang. Kung messaging campaign lang, ito lang. Number of messages, quality of messages, cost per message. That's it. Pero kung may website ka or landing page, ito yung titingnan mo na metrics. Yung link clicks, ito yung number of people who click your link papunta dun sa website mo kung may website ka. So, so nangyari dito, naging reach and impressions to. Pag kinilik ko tong shop now button, ang tawag doon is link clicks. Ito, no? So, link clicks. Tapos yung landing page views, ito naman yung nakarating doon sa product page. Ibig sabihin, kunyari, nakarating ako dito sa yung page na to, landing page views ng ang maka-count na yan. Halimbawa naman, ano ako, size 10 ako, kunyari. Size 10, tapos add to bag. Pag in-add to bag ko yon, magpapasok naman yung tinatawag na adds to cart. Dapat nandito yan sa unahan ng konti. Pero anyway, so pwede nyo lang i-move. So, adds to cart, yung manner of adding it to bag. Yun yung add to bag or add to cart. Ngayon, ang pag ginawa ko is nag-check out ako, nag-initiate checkout ako, pumunta ako doon sa cart ko. Tapos, kinilik ko yung checkout, no? Magpa-fire naman yung initiate checkout. Ito, checkout initiated. Okay? Kapag nilagay ko naman dito, yung try ako mag-fill out ng information ko dito sa delivery options. Halimbawa, to ship, lagay ko dito yung email ko, first name, last name, and address, phone number. Magpa-fire naman doon yung ads of payment info. Okay? Ito na yung lalabas, ads of payment info. And then, kapag na-kompleto ko na to, kinilik ko yung payment, magpa-fire naman doon yung purchases. Okay? Tapos yung meta conversion value is kung magkano yung nakalagay dito, $53.97, lalabas po yun dito sa column na meta purchase conversion value or yung website purchase conversion value. Tapos yung ROAS, ito naman yung calculation ni Facebook ng return on ad spend. Na ibig sabihin, kung ang value nito, halimbawa, is about, let's say, kamukha nito, sige, gawin natin yung yung actual na na spend ni pangalan nito ni Sir Joseph. Nag-spend siya ng 216 pesos, nakabenta siya ng dalawa. So, ibig sabihin nun, 1,499, di ba? So, 499 times 2. Kabenta siya ng dalawa, so that's 998. 998 divide it by 216.26. 216.26. That's about 4.61 return on ad spend. Hindi mo siya makikita dito kasi wala ka namang website. Unless otherwise, lumabas yung purchase conversion value dito. Lalabas yun kapag meron ng paid na record na ni Meta yung paid na transaction. Okay? Now, dito sa website conversion na campaigns, kailangan dito naka-install yung pixel mo, naka-install yung Meta Pixel mo so that Meta will aggregate those events. So, ang titingnan mo naman dito is yung sa metrics, link clicks. Ayan, so yun nga, link clicks, landing page views. Ayan. Itong landing page views kasi, okay, makikita mo na mabagal ang mabagal ang loading ng website mo. Kapag halimbawa, marami kang link clicks pero kukunti yung nakakarating doon sa landing page views. Halimbawa, let's say 242 yung link clicks pero
ang landing page views mo is 2 lang, may problema yung website mo. Ibig sabihin, matagal mag-load. Okay? So, tingnan mo yung bounce rate mo, baka mataas. Okay? So, yun yung mga i-check mo na metrics. Pero, pag kinalculate mo yung, anong tawag dito, itong mga link clicks na to, landing page views, pwede mo pangalagyan dito ng hook rate and hold rate. Kaya lang, mga soft metrics to. Ang hard metrics na tinitingnan ko dito is CTR, CVR, AOV, tsaka CAC. Ano itong mga to? CTR would be click-through rate. Click-through rate, at least 1 to 2%. Tapos itong CVR na to, ibig sabihin yung conversion rate ng website mo is at least 1 to 2% din. Conversion rate is 1 to 2%. And itong AOV, magkano yung average order value per customer? Ibig sabihin nun, dahil dalawa yung nabenta niyang, anong tawag dito, t-shirt, nagkakahalaga ng $4.99 per customer. Ibig sabihin nun, about $4.99 or 500 pesos ang average order value per customer. Now, ang CAC naman, ibig sabihin nun, kung ang current CAC mo or yung tinatawag na customer acquisition cost, ang current customer acquisition cost mo is about, nag-spend ka ng 216 pesos, 0.26 divided by dalawa yung customer mo na acquire, ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo is 108. Yan. So, yan ang customer acquisition cost mo currently. Okay? Pero dapat ito, i-run mo ng isang buwan para malaman mo kung magkano talaga yung customer acquisition cost mo sa loob ng isang buwan with that specific amount. Alright? So, tingnan natin yung mga questions dito sa chat. Welcome everyone, yung mga kakapasok lang. May naiwan akong tanong ni Miss Rudith. Good evening, Coach. Tanong ko po sana, yung product po is health and beauty. First time to run ads. Plan campaign is awareness. Then, can I use po sa FB page post for creatives? Pwede po ba add copy? We can add the Shopee link since we have no CPAS. Target audience is Cebu City. I need your advice. Okay. Ganito, Miss Rudith, no? Ang problema ko kasi dyan sa Lazada and Shopee, hindi mo pagmamayari yung data. You don't own the data. Shopee and Lazada owns the data. Yung hindi mo sila customer, bale. Lumalabas, customer sila ni Lazada and Shopee. And hindi ka makakapag-remarket doon sa mga tao na yun unless otherwise, kinolect mo yung information nila doon sa messenger button or somehow meron kang landing page na binigay sa kanila to capture their information. Let's say, for example, their email address and contact number. Kapag wala kang ginawang ganon, then those data, pagmamayari siya ni Shopee, hindi sa'yo. Okay? At hindi ka rin makapag-install ng Pixel because hindi mo pagmamayari yung website. I would suggest you create a Shopify or you create a landing page for your business. And please, do not use awareness campaign because magsasayang ka lang ng pera, you must optimize for conversions. Okay? Website conversions o tulad ng ginawa ko kay Sir Joseph na messaging conversion optimizing for sales. Okay? So magsasayang ka lang ng budget to, Ms. Rudith, pagka awareness campaign ang ginawa mo. Much better mag-engagement ka na lang or messaging campaign. Okay? Sayang ang pera. Unless otherwise, marami kang pera, Ms. Rudith, pahingi naman. Yun. kung bilyonarya po kayo or milyonaryo or bilyonarya kayo, so be it, mag-awareness campaign kayo. Pero kung hindi, limited lang yung resources ninyo, mag-messaging campaign kayo. Sa cost per message ba, dapat ba hindi tataas ng 10 pesos? Depende po, Miss Almera. Pag-uusapan po natin tomorrow. Kung magkano yung willing kang ibayad doon sa business mo
yun yung i-hold mo na cap. Ibig sabihin, that is the amount you should be willing to pay for every message na papasok. Not necessarily na across all industries ay 10 pesos ang ang cost per message. Depende yon kung anong industry meron ka, nasaan ka industry. Pag-usapan natin yun tomorrow. Okay? Ano ba pinagkaiba ng click all at CTR link click through rate? JC? Ang pinagkaiba ng CTR all at ng link click through rate, yung CTR all kasama doon yung pag-click nila. 'Di ba nakikita mo doon see more? May nakalagay doon see more sa message sa ad copy, halimbawa ganito. Kasama yung basta lahat ng click. Ibig sabihin ng CTR all kasama lahat ng click. Kamukha nito, halimbawa ito. 'Di ba? Meron ka dito makikita na yung text. Pero hindi mo siya mababasa lahat unless otherwise i-click mo yung see more. So kasama yun sa clicks. No, ibig sabihin basta kinilik nila yung mouse nila, kasama yun sa CTR all. Halimbawa, video naman ito. Okay, kung video ito, yung manner of pag-click nila doon sa video para mapanood nila, kasama yung sa CTR all. Dahil ito is carousel ad, so pag kinilik nila tong arrow right, so kasama sa click all yan. Ito, yan. Kasama sa click all. Tapos pag kinilik nila yung send message button, kasama din sa click yon. Yun ang CTR all. Ngayon, yung CTR link click through rate, ito yung sinasabi ko sa iyo na CTR. Saan yan? Ito, 1.31%. Ito naman yung click-through rate from the link na nilagay mo. Okay? Although meron dito nakalagay na click-through rate doon sa messaging campaign, pero hindi to, wag mo tong titingnan. Ang titingnan mo to kapag meron kang landing page or website campaign or website conversions. Ideally, ang click-through rate mo dapat is at least 1 to 2% or mas mataas pa. Okay? So, yun po yung link click-through rate. Ito po yung babantayan ninyo sa column. Yung iba, tinitingnan din nila yung unique link click-through rate, pero ako, okay na ako. Solve na ako dito sa link click-through rate. Okay? Next, tip for burger business target audience. Okay po ba yung engagement campaign? Yes. Pots. Wala naman yan sa ano eh. Wala naman yan sa anong tawag dito, kung ano yung isi-set up mo, dapat aligned yung objective mo. Kung engagement campaign, ano ba yung ano mo, messaging campaign ka, most likely, yung pagkaka-set up nung kay Sir Joseph, o di gayahin mo yan. Okay? Gamitin mo din yung engagement and then gamitin mo yung sales. Nagawa natin ng day 3, so you test and verify. Okay? Kung anong business, kung anong target audience, depende kung sino yung target market mo. Kamukha nung kay Sir Joseph, di ba? Hindi naman niya na-define yung audience niya nung gabi. Dinefine natin nung gabi, ang target audience niya, skater, mahilig sa skateboarding. So, yun yung tinarget natin. So, burger business, sino ba itong mga target audience mo? Mga estudyante ba? Mga anong tawag dito? Office staff ba? So, i-define mo muna yung audience mo bago mo pindutin yung target audience mo, ay yung ano mo, yung ads manager. Diba? Mag-isip ka muna kung sino yung target audience mo. Coach, my niche is real estate. May I ask about ads special category? For clarity lang about last meeting. Applicable po ba yung special category sa Philippines? Hindi po. Hindi ko ginagamit ang special category dito sa Pilipinas kasi hindi naman tayo ganun kahigpit ng US. Kapag nag-run ka ng real estate ad sa US, automatically real estate na yun. Special category yun, housing yun. Okay? So hindi siya masyadong dito sa Pilipinas. Hindi siya masyadong mahigpit. Almera, sa messaging po, ilang percent ng ROAS ang need para masabi na maganda yung ads? Depende po kung magkano yung customer acquisition cost mo and magkano yung average order value mo. For example,
Pero ideally, at least nasa 3x. No? At least nasa 3x. 3 times of your ad spend. Ilang percent ng ROAS ang need para masabi na maganda yung ads? At least 3%. Depende kung ano yung anong industry mo. Ano ba industry mo, Miss Almera? Type mo dito sa sa chat. Food. Okay. Sa food po kasi medyo madugo yung costing diyan, Miss Almera, kasi titingnan mo kung magkano yung um, anong tawag dito, yung costing mo ng product. Kasi 'di ba pag food naman, ang daming price point. Merong mababa, merong medium, medyo mababa, medyo mataas ng konti, tapos medyo may pricey ka na pricing. Unless otherwise, meron kang isang tinitinda lang, turon, madali mong i-costing 'yon. Okay, kung turon lang yung binibenta mo, alam mo agad yung profit margin mo doon. Pero kung halimbawa marami kang price points na deraran, you have to decide one product to sell so that magkaroon ka ng overview kung magkano yung cost per acquisition mo per customers acquired. 30% yung kita ko po, 1,000 yung price, 300 yung kita ko. Okay, 30% yung kita, 1,000 yung price, 300 yung kita mo. So dapat doon, ang customer acquisition cost mo dapat wag lalagpas ng 100 para at least may kita ka na 200 pesos on that scale. Diba? Imaginein mo, anong tawag dito? 1,000 yung product mo, binili. Tapos, ang customer acquisition cost mo is 100 pesos o mas mababa pa, hindi may 200 ka na na take home. Pero pag ang customer acquisition cost mo umabot ng 300, patay ka, break even ka lang or baka lugi ka pa. Gets? Questions? Wala na? Yun, makakapaghapunan na ako. Anyway, kukumpitin naman natin bukas yan. Serve ko lang yung the rest of our time tonight dun sa mga question and answer, and then we'll move for the Facebook Ads Calculator tomorrow. May questions pa? Wala na? Yun, mukhang pwede na ako maghapunan. Wala na talaga? Okay lang ba na below average yung ranking? Okay lang na below average. Tingnan natin. Dali nangyari dito. Ayan. So, tingnan natin yung actual mo. Ito. Ibig sabihin, yung engagement rate ranking mo, hindi siya masyadong pasok sa standard ni Facebook. Ibig sabihin nito, pag may mga comments dito, Sir Joseph, wag mong papabayaan. Kailangan mong replyan. Ibig sabihin, wala nagko-comment. Para tumaas ang engagement ranking mo, kailangan maraming mag-comment dito sa ads mo. Kaya mo to, wala silang comments. Reactions lang. Ayan. And dito sa ayan. So wala siyang masyadong comment. Ito conversion rate ranking mataas naman kasi marami ang nagme-message sa iyo. Ibig sabihin, ito, kamukha nito, meta purchase. May na-record ka ng isa. Ayan, diba? Lumabas na yung meta purchase mo. Kaya lang, hindi pa natatrack yung conversion value kasi wala pang bayad. Hindi pa binabayaran nung umorder sa iyo yung dapat dalawa yung lumabas dito eh. Pero wag kang masyado dito. Wag kang mag-rely masyado dito kasi skewed to, hindi totoo yun. Minsan hindi totoo yung number dito kasi hindi siya 100% accurate. Okay, okay lang ba yung average, below average? Okay lang for as long as may nagko-convert naman sa'yo. Pero kung mapapataas mo yung engagement rate ranking, then much better.
Okay lang ba yung hindi i-click yung special ad categories? Wala naman. Okay lang yun, Sir Ace. Kasi hindi naman tayo nasa US, wala naman tayo sa US. At saka hindi naman US ang tina-target mo. If real estate, do you suggest leads or sales coach? Leads. Leads or engagement. Kahit alin sa dalawa. Coach, include mo topics how to install Pixel ID po. Nasa advanced lessons po siya, Miss Rudit. Advisable ba na i-run ang ad per product ang image or video para mas matarget ng test both paths? Reliable po ba kapag sinabing highly recommended under delivery? What do you mean? Highly recommended under delivery. Pa-send ako ng screenshot, Miss Vivian. Coach, meron po ba metric na titingnan if ever need na po i-change ang creatives ng ad? Yung cost, JC. Metrics mo, number 1 na metrics mo na titingnan is yung cost per acquisition. Pag-usapan natin tomorrow. Ano ba pwede gawin para tumaas ang CTR at quality ranking? Para tumaas ang CTR, Kyle, is make your ads appealing enough for them to click. Yung iba naglalagay pa ng ng magandang thumbnail para yung CTR nila tumaas. Yung yung pag dumaan sa iyo yung ad, maku-curious ka anong laman ng ad na yan. 'Di ba? So 'di ba nung nag-enroll kayo sa akin, nakita niyo yung ad ko, tama? Pinanood niyo. Most likely pinanood niyo yung ad. Compelling yung laman ng ad, ibig sabihin na kumbaga curious kayo dun sa sinasabi ko dun sa ad, kaya kayo nag-click ng link. So ibig sabihin that's one way of increasing the CTR. No? Quality ranking naman, hindi ibig sabihin na super crisp yung video niyo quality yung ad quality niyo is tataas din. Kasi tingnan niyo yung mga videos ko, hindi naman siya ganun ka-crisp yung videos ko. Sinot ko lang sa cellphone, ito yung cellphone ko. Sinot ko lang sa cellphone yun, wala naman akong special device na ginamit para lang maging parang super highly curated yung videos ko. Actually, pang Jejemon nga yung video ko, hindi naman siya hindi naman siya talagang ganun ka-quality yung mga videos ko, minsan malabo pa. Pero I make it to the point na pag pinanood niyo yung video ko, meron siyang anong tawag dito, laman na maku-curious ka para mag-click. Now that also represent the quality of your videos or yung ad quality ng videos mo. Ibig sabihin nun, kung video yan, from start to finish, pinapanood ng target audience mo. Pero kung ang ganda-ganda nga, para siyang commercial sa TV yung video mo, napakalinaw, napakaganda, pero nung pag-click, walang laman, walang kwenta. After 5 seconds, hindi aabot ng 15 seconds, aalis na yung tao. So, ibig sabihin, affected yung ad quality mo doon pagka ganun. Pero kung sakto lang naman yung video mo, hindi naman malabong gano'n, hindi naman parang okay lang din naman. Pero from start to finish, pinapanood yung videos mo, yung ad quality mo doon tataas. Okay? So, yung quality ranking, ibig sabihin nun, number 1, relevant ba doon sa audience na tina-target mo? Kaya siya tinatawag na ad relevance diagnostics kasi yung tatlo na yon, average, below average, average, at above average. Ibig sabihin nun, ad quality, maganda ba? Pinapanood ba yung video mo? Hindi lang siya basta crisp. Hindi lang siya basta malinaw. Engagement rate ranking, ibig sabihin may nagko-comment ba dun sa ads mo? Mayroon ba nag-i-engage? May manonood ba ng videos mo? Tinatapos ba siya? Conversion rate ranking, ibig sabihin may bumibili ba sa website mo? Meron bang nagme-message sa page mo? Ibig sabihin nun, calculated ni Facebook yon yung conversion rate ranking kapag na-met mo yung requirement na yan. Gail, sa pag-US po din travel, paano po sa category? Travel agency, wala namang special category yon yung travel agency. Gail. Miss Erica, coach real estate po, how about linking the ads po sa CRM like Pipedrive? Plan to sana to Pipedrive. Miss Erica, kung ang gagamitin, di ko kabisado tong Pipedrive na to,
Pero kung ang gagamitin mo is Facebook lead form, tapos ipapasok mo sa CRM pipe drive, tapos sushoot to ng Google Sheet, pwede yan. Hindi ko kabisado tong pipe drive, ngayon ko lang ito narinig. So, hindi ang ginagamit ko kasi hindi siya pipe drive. Okay, Wix yung gamit ko tsaka Go High Level. Okay, bago lang yung pipe drive sa pandinig ko. Sa US, wala namang special category, Daisy, yung spa. Itong high performing, ibig sabihin nito, Miss Vivian, based doon sa data na nakokolekt ni Facebook, ibig sabihin nun, your ads are performing really well. Okay, ibig sabihin nun, na-detect ng system or na-detect ng algorithm ni Meta na pwede kang mag-increase ng budget dito sa ad mo na to na active na high performing. For as long as, kung ako tatanungin mo, as long as na may-meet niya yung cost per acquisition ko, i-increase ko yung budget niyan pag high performing. Okay? Reliable, yes, reliable siya, Miss Vivian. Almera, thoughts niyo po dito, anong context nitong screenshot, no? Kasi kung ibibigay mo lang sa akin yung screenshot, walang context, paano ko anuhin to? Oh, cost per result 8 pesos, cost per message 5 pesos. Anong context nito? 'Di ba? Hindi ko siya masasagot nang bibigyan mo lang ako ng screenshot. Bigyan mo ko ng context, anong industry, magkano yung cost per acquisition ng customer mo o nagte-test ka pa lang. Kasi kung nagte-test ka pa lang ng ads mo, Miss Almera, wala pa to. Wala ka pang nakuhang data. Ibig sabihin, itong data na to masyado pang maaga. And total ad spend mo pa lang dito 600 pesos. So, wala pa tong context. I would suggest na i-run mo yung ads mo for 1 month and then sendan mo ko ng screenshot. Ibigay mo sa akin kung anong industry mo, magkano yung total ad spend mo, magkano yung ilan yung customers na na-acquire mo, magkano yung per customer average order value, tapos magkano yung return on ad spend. Tsaka mo ko balikan. Kasi itong send mo na screenshot, wala pa siyang context. Okay? So, is it true na mas maraming text sa images, mas mataas ang cost per message? Hindi. Depende yun. So, mas maraming text sa images, mas mataas ang cost per message? I don't think so. Kasi may mga text, merong mga images na kahit maraming text, mababa ang cost per message kasi maraming nagme-message. Okay? Ayan, Miss Almera, message po siya, testing pa lang, wala pa siyang context talaga. So, it's too early for me to anong tawag dito, to give my analysis. Kasi wala pa akong analysis na maibibigay dyan. Dahil 600 pesos pa lang yung budget na nakukonsume mo. Pero kung nag-consume ka na around 15,000 pesos sa loob ng isang buwan, Miss Almera, tapos ibigyan mo ako kung ilan yung total messages na pumasok, ilan yung bumili, magkano yung binili nila, magkano yung return on ad spend, yun, may context na yan. Sa geo-targeting po ba, ideal din na one ad set, one city, one region? Kung parehong product lang naman to, Miss Bernadette, ba't mo pa siya paghihiwa-hiwalayan ng region? Staycation kayo. Okay. May multiple ano ba kayo? Sige, pwede kitang iyan, no? Pwede kitang iyan. Yan. Sige. Salita ka, Miss Bernadette. Ano po kami, yung location po Cavite lang. Tapos, so syempre po ang tina-target lang namin yung within 3 hours drive dun sa staycation area namin. So minsan pinagsasama-sama ko siya, kunyari Manila, Laguna, tapos Cavite na cities within one ad set.
Okay lang yun. Okay lang. Okay. Unless otherwise, Miss Bernadette, na marami kang branches. Okay pa. Kung isang branch lang yon, kung isang staycation place lang yun, hindi pagsamasamahin mo na, isang adset lang. Okay po. One lang naman po. So, bali po ang paghihiwalayin ko lang po si geo-targeting. Hindi ko siya isasama sa demographics targeting. Or pwede ko po siyang i-double layer na may geo-targeting ako tapos meron din akong demographics targeting. Wait lang ha, inom lang ako tubig. Wait lang ha. When you say demographics targeting, okay, punta tayo sa ads manager para magkaintindihan tayo. Share ka ng screen. Let's say mag-create ako ng campaign and let's say leads, no? Manual leads campaign continue. Tapos Cavite lang ba to? Tama ba? Miss Bernadette? Okay na mukhang na-mute ka. So, teka. Yan, mute kita. Yan. So, pagdating mo dito sa location, kunyari, di ba, pinagsama-sama mo, Metro Manila. Di ba? Metro Manila, Cavite pa ba? Apo. Tapos Cavite. Laguna po. Tapos Laguna. Calabarzon, di ba Laguna na rin yun? Apo. Laguna. Laguna, Philippines. Calabarzon, yun, kasama yung Laguna dyan eh. So, di ba kunyari, ganyan na, di ba? Ngayon, pagdating mo dito sa, pagdating mo dito sa baba, switch to original audience options. Use original audience. Alin ba yung sinasabi mong demographics? Ito bang ano? Itong, Yan kunyari, po. ito dito sa browse? Apo. Diyan po sa detailed targeting. Okay, so detail targeting, pwede mo ilagay demographics, tapos kunyari anong siselect mo? Couple po. Saan na yun? Ito, relationship, kunyari, Yan po. Yes po. In a relationship. in a relationship. Ayan. So, ganyang setup, okay lang yan. Tapos ano pa Huwag ko lang pong Ilagay- paghahaluin si in a relationship, si parents with toddlers or nature trips yung interest. Yun po yung paghihiwa-hiwalayan. Yes, halimbawa ito is in relationship or kunyari married, tapos kunyari engaged yan. So, kasi similar sila eh. Similar, newly engaged 1 year, kunyari lang. Kasi syempre, mag-honeymoon, kunyari. Ngayon, lagyan mo to yung ad set mo ng couples. O kaya engage. Di ba? Engage, couples, ganyan. Yan yung ad set mo. Ngayon, pagdating mo dito sa isang ad set, halimbawa, gagawa ka pa ng isa pang ad set. No, tapos bigyan mo ako ng isa pang interest. Halimbawa lang, Travel po. travel. Yun ang hiwalay. Ihiwalay mo Copy to. po. So, ganoon pa rin, Metro Manila. Metro Manila yung ano mo, yung target mo, tapos Calabarzon. Tapos, dito, kunyari, sa detailed targeting, travel, or frequent travelers, let's say, frequent international travelers, yan. Pwede mo pagsamahin yan. O kaya, frequent travelers lang, pwede na yan. Yan, mamalaki na yan eh. 10 to 12 million na yan eh. O, di ilalagay mo. Dito sa ad set level mo. Frequent travelers. Dapat magkahiwalay siya. Tapos, make it to the point na yung ad nitong frequent travelers appealing doon sa frequent travelers. Tapos yung couples engaged, dapat make it to the point na yung ad nito is appealing doon sa couples. I'll give you an example. Couples, di ba ang target natin dito, newly engaged. Ba't di ka mag-honeymoon, ba't di kayo mag-honeymoon dito sa Cavite, nice place to have it, to pick your staycation
with your love of your life. So, mga tipong ganon. So, ito yung ilalagay mo sa primary text. Nung sa couples, pagdating mo dito sa frequent travelers, hindi mo pwedeng ilagay yung ads mo na from couples na isasalaksak mo din siya sa frequent travelers. So, ang ilalagay mo dito sa frequent travelers, iba na. Ilalagay mo dito, are you frequently traveling back and forth between, let's say, Metro Manila and Calabarzon or Laguna, etc. This is the best parang perfect place to stay. Yun, with your family o ganyan. So dapat magkaiba sila. Gets? Gets po. Copy po. All right. Thank you po. Welcome. So last two questions and then let's see you tomorrow. Wala na po ba yung option na isiset mo wag ita-target yung mga ayaw mong tamaan ng ads? Yung exclusion ba, Pats? Meron pa namang exclusions pero hindi na ako ano doon. Hindi ko na ine-stress yung sarili ko doon na mag-exclude. No, yung mga Jejemon. Hindi ko na i-exclude. I make it to the point na my ads are interesting enough for my target audience. I spend 90% of my time perfecting my ads and I leave all the heavy lifting kay Facebook. Sobrang talino na Facebook na yan. Paano po ita-target ang business owners from other country? Punta ka lang dito sa sa let's say US. Halimbawa, US. Punta ka lang dito. United States. Okay, and then tanggalin mo siya Metro Manila dito. Tapos kung business owners yan, punta ka dito sa tanggalin mo tong pwede ditong entrepreneurship. Entrepreneurship. Ayan, interest dapat. Interest entrepreneurship. And pwede mo rin gamitin dito yung Facebook page admins. Kasi 'di ba pag Facebook page admin ka, most likely business owner ka. 'Di ba? Yung mga ganyan. So tapos magbibigay na ng suggestion yan si Meta. Small business owners, business page admins, retail page admins, etc. Okay? So I'll see you tomorrow, guys. Sagutin ko pa to. Last three. Ano prefer nyo na i-enroll ko po para ma-optimize ko po ng ads ng Kalye Republic? Message mo na lang ako sa Viber, Sir Joseph, since nandoon ka naman sa GC kanina. Meron akong meron akong tawag dito. Ipopropose na para dun sa sa pangalan nito doon sa brand mo. Paano mo maiiwasan ang bata na mata-target kahit nakaset na ako sa 25 to 60 years old? Hindi kasi guaranteed yung PATS, no? Hindi guaranteed na wala kang tatamaan. So, ang gawin mo, i-focus mo yung time mo sa 90% of your time sa ads. No, para because I cannot guarantee you na hindi tatamaan yung mga bata. Kapag ganito lang yan kasi guys kung ano yung pinifeed mo sa algorithm, yun yung bumabalik sa'yo. I'm sorry to say, pero kung walang kwenta yung ads na pinapakita mo, walang kwenta din yung ma-attract mo. Okay? So, kailangan, kailangan, anong tawag dito, it solves the problem or meron kang tina-target na avatar mismo. Okay? So, improve mo yung ads mo, i-check mo kung magkano yung cost mo, magko-costing tayo PATS bukas. Pangalan mo lang dito kasi PATS iPad so, hindi kita maano kung ano pangalan mo. Magko-costing tayo bukas, gagamitin natin yung calculator. So, ayan. Okay? Maraming salamat guys. I'll see you tomorrow. And papasok ko yung recording dito sa dashboard niyo. Last na lang, sige, pagbibigyan ko si Jay Fernandez. Ayan. Go ahead, Sir Jay, before we end. Hi, Coach. Yes, po. Yan, magandang hapon. Magandang gabi. Hapon dito sa amin. Sa Israel po ako, Coach.
Okay, okay, okay. Okay. Yung tanong ko po kasi nag-run po ako ng naglagay po ako ng 500 per day for 7 days, luggage po siya. Hmm. So, yung messaging niya is nasa 100, tapos yung reach niya mga nasa 3,000 ata. Pero zero sale siya, pero meron siyang mga gustong umorder, siguro hindi ko lang na-close kasi medyo high price po yung luggage ko. Ano pa yung ano po dun maganda, leads ba or messaging o ano pa yung dapat na puwede pong gawin Luggage ko? yung binebenta mo? Opo, opo. Okay, mag-optimize ka ng sales. Sa sales po ako na Yung mag-aano po. kamukha nung setup nung kay Sir Joseph. Mhm. Okay? Tapos coach, okey lang po coach yung kasi maliit lang Israel, okey lang po ba na Israel lang ilalagay ko, hindi yung bawat city? Miles Sino lang, target audience lakihan mo? ko lang. Pinoy ba? Opo, caregiver ang target audience ko, caregiver lang. Kasi usually, ang caregiver lang po ang bumibili ng mga maleta kasi sila yung nagbabakasyon. So O Israel mo lang? Tapos ang Mhm, gamitin mong text is Tagalog. opo. Tagalog-Filipino mo yung text, yung ad copy mo Opo, para opo. hindi ka maka-attract ng ibang lahi. Kasi pag English yung nilagay mo diyan, baka ibang lahi ma-attract. Pati yung ibang lahi Mhm, ma-attract. opo, opo. Okay? Coach, last na, isa pa, last. Ganito po coach, yung kahapon tinanong ko sa inyo, yung video ko po, chineck ko na okey siya sa format lahat. Ngayon chineck ko na po dun sa ads, chineck ko sa ano, video siya. Pero nung ni-run ko na, picture lang yung parang yung ano lang niya, yung thumbnail lang ang lumabas. Wala yung video. Ano kaya puwedeng anong dahilan coach? Para maano ko po, Baka yung na-select mga mo kasi nag-o-auto-crop yan si Meta. Pag in-upload mo Ay, yung video, nag-o-auto-crop yan. Baka mamaya mhm, na-select mo dun sa ads manager mo is image. So okey. make sure mo na kapag punta mo dun sa ads manager, Opo, naka-share screen ako. Pagdating mo dito sa ad level, opo, pag i-remove media mo to, tapos setup creative, click mo tong video, opo. tapos click mo tong media, Okey, tapos make sure lang na it's either na-upload mo dito or kung na i-post mo yun sa page mo, lalabas yun. okey po. Okay? Mhm, Dito sa all, sige makikita mo po. yun dito. Ulitin ko po coach Ulitin ganun. mo na lang yun kasi Baka imposible yun may na nakaligtaan ako diyan, eh. thumbnail yung lumabas kasi Kasi may na-run na ako dati coach na video, okey naman. Siguro ah, ngayon nag-a-automatic, so hindi ko alam kung sabi ko ano yung problema, hindi na-crop kaya yun. ko na ano, Yan. na-crop, opo. Sige nga po, yun nga po. Na-auto-crop yung yung Opo, video. Tapos naging thumbnail, naging image. salamat coach, Okay? salamat. Salamat ng Alright. madami So po. sana marami kang benta dyan sa mga kababayan natin sa Israel. Madami Maraming po coach. salamat guys and I'll see you Salamat, tomorrow at salamat, 7:30 p.m. Okay? salamat. Bye-bye.